Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal. Napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh dapat na magsaya. Talakad po para king kakatam. Kaya kaming mayupayang igpa, pupurienda ka Ginoo at pasalamatan. Salamat pa si Bayo Lord, ning anak mo, tinipon mo la, para king kaya kaming worship. Nawa Lord, yung worship ay ni, ikaig magkaroon. Nawa Lord, yung kaya kaming mensahin dandaman, maginyang pagpapala at blessing ka rin bawat metong kaya kami. Lord, kabang susundumi yung kaya kaming worship, di pa ka king kalibutnan mi, ing santong espiritu mo yang kumawul, king bawat metong kaya kami. Pasibayo Ginoo, ala kaming aluang parangalan, pasalamatan, nung aluwa mo ing kaya kang lagyo. Hiningan pinkakong dalangin, king lagyo ng Jesus. Amen. Ayan po. Good morning po. So, kani pong kakatamong announcements. Mumuna po, deni pong King's Sunday, August 20, deta pong may mag-graduate sa deni kakatamong anak. Ampon many kuwang awards. Nebo, i-recognize no po ning church. So, ken pong Sunday ta. Nya, nung ating kayo pong anak may graduate, banta kilalanan tala po. Paki sabi yun na lang mo po kari kang Wayne. Nebo, nung bata ma-recognize la. Tapos po, kay every last Sunday of the month, Sunday school teachers po, workshop, nebo, karen mo pong anak. Okay po. So, tapos di pang announcement. After na po ning worship service, deta po member na po ning council, mabilisan mo po ini, mga peka makaba na po yung 5 minutes. Metong mo pong idilta mo uling mag-request siya po yung District UMYF na kaya di taganapan itang Post-Middle Institute. Yan po. Ikayo po ng ating anak, edad 12. Mag-12 ya po iningiray ni hanggang May. Ay, hanggang June. Pwede yo pong yabe kaya ning kakatamo pong confirmation class. Patas siya po ini ang gaya pong
biskinanong edad, kaibat na ning mag-12 ya this year. So, hindi po confirmation class ya, buri na sabihan na idagdag tala po rin yata obra na po ning simbahan nini na mikatin tamong confirmation class. So, dito pong anak yu na edad 12 within this year, conference year, pwede yo pong i-enroll. Libriya mo po ini. Ang gaya pong 19 kanita. Okay po. So, atin pa? Ayan po. Atin tamo pong pikayari, last year pa po ini. Last year ya pa po yan, na din kaya katamo pong pibale-bale, di nang talang naning house na kareta. Plates, ne? Nung Methodista ka, nung member na ka po ng Disciples UMC, makapakatsaketang ngaraketang kekang gate na bala lalabas at ilalabas sa tao nung Nino Mandeta, balo na member na ka po ng United Methodist Church. Okay po. Yapin po yan yung deta po kay bat. Deta po oren po, may kabit la po kimbaleta mo kanyan. Makanya mo detang address. Ne po. Pero may pakatla po kimbale. Tapos atin pong karang kakatamo pong saken. Ne po. Nga nung ating kayo saken, pwede kayo pong mag-avail alagang 20 pesos. Ketang obra na po ng witness. Sabihan, pakilala tamo yung kakatamong kasalpantayanan. So, yan po. Mag-order na kayo po kang Herbie. Actually, atsyunala. Ne po. Available na po. Manta akabitan na lang po karang kakatamong bale. Balang maglakad ding lalakad bisita, manibatan aliwa lugar, po ang ating meeting, ating conference, nakikita aming maging host. Balo ng balo, Methodist tayo ng pamilya ngayon. Po. So, ito po, yan po yung, po rin kakatampo sa ken, mga kabitala kayong kareng windshield, o kaya itang ketang gulot. Okay po. Atin pa. Ganyan makasulat dito. Sige po, mumuna po. Welcome back po kang karening miyasawa la po din po rin kayo from Canada, Emilia NTJ Bautista Maniti. Anak na isa, sorry po. NTJ Bautista Maniti. Ano po, tayo po, anak na pala ito. So, welcome po, welcome. Ayan. O, bala ko na. Okay, sige. Anak na pala ito, Metong. Welcome po, welcome. Yabe taya naman po, karing kakatamo pong panalangin, dening kapatid. Mumuna po, inganak mo, Zoe. Chuyang iniking hospital. Ipanyabe tayo po, karing kakatang panalangin. Tapos, iyabe taya naman po, kayong panalangin ni kapatid Willie Dison, na magbalik ni Korea yata, Korea pin. So, ngayon ng aldongin ti, mas swab test siya. Next po, hindi pong kakatamo pong financial updates. Ayan po. Then po, igaritala pa mo po, then mag-celebrate a birthday. Happy birthday po, kang Shilet Gomez, ngayon pong aldong iti, ka-birthday na po yung Richard Esguera, Rosie Esguera, ang po po yung Lulu, Bulan na di. Kaibat kayong bukas po, 14 Robert Atienza, Rainer John Dizon, Edmar Atienza, BJ Esguera, and Attorney Abilino Gorospe, mag-celebrate siya pong birthday na bukas. Ken pong 15, mag-celebrate na pong birthday na Jobert Malyari, Mark Joseph Manalili, Rose Ann Domingo, and Haji Paras. Kayong 16 po, mag-celebrate siyang birthday na Aurora Gorospe, Elvira Atienza, Mark Angel Gorospe. 17, Marie Chris Marquez, Ezekiel Jonin Bondok. 18, Christine Rain Calma. 19, Ronaldo Lising, and Ritim Adhara Beltran. So, happy birthday po kayo. Sige, pagkanta talo.
Good morning po! Good morning po. And agkatanda kayo pong talakad. And sabi na po King Psalms chapter 105, verses 1 to 3, give thanks to the Lord, proclaim His greatness, tell the nations what He has done. Sing praise to the Lord, tell of the wonderful things He has done, and be glad that we belong to Him. Let all who worship Him rejoice. Ayan, kaya katao pong pamagpuri nawa maging intentional tamo po at pasalamatan tayo in Ginoo kareng sablang bagay ng mga santing kaya katamo. Dahil sapat ang kanyang biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa kapurihan at maging intentional tamo po. Tumerang tamo po palakpak at ikanta tayo po yung katamo. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa In Romans chapter 10, verses 10 to 11, it says, For it is by our faith that we are put right with God. It is by our confession that we are saved. The scripture says, whoever believes in Him will not be disappointed. Agkatanda kayo po na ipikitala din kaya katamong mata and just talk to God, and we have that heart that believe, and there is a promise that we will never be disappointed. And Lord, we trust You. Nakareng sa balang bagay na kaya kaming gagawan, we know that You are here and You are near. And that kahit na anong malyari, balumin na ating promise at the end of the day. And itaing panghawakan mi, Lord. At itaing kaya kaming talnan hanggang king mayari dahil balumi. Na ali kami manasakit kapag kaya kami. At ali kami manasakit, Lord,
kapag ingkaya kaming priority at focus. Marahil dakal disappointment keti yatu, pero ali ka kapilan man maging disappointed kaya kami at ali kami, Lord, ma-disappoint. Because we will receive the blessing, because we celebrate your greatness. And that we will praise you, Lord, before even we receive a blessing. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. He's unchangeable. He's unshakable. He's unstoppable. That's what you are. Lalapit kami kaya ka Ginoo.
magpasalamat, karing kaya kang kaya pa. Nya kaniting penandit o ikpang banal. Kabang panamdaman mi ing kaya kang patnube. Panwalan bigin ng Diyos, kalupan na kaya kaming delit. Ika ing Diyos na emi a-contain nung inya sukat minggawa ning manalig kami keka. At king diwa na ginunit, ing kaya kaming pamitipon, adwan ming kaya kang lugod, ing kaya kang kayapan, na manatiling kimot kabang abe-abe kaming sasamba king espiritu at king katutuan. Kaya beniti ginong Diyos, hala kaming aliwang ititas ng aliwaming kaya kang lagyo. Hala kaming kikilala ng Diyos nung emu ika kaniting pinandit. Nung inya nano maning makapalaman king kaya kaming pusot kaisipan, panwalan mi pong magdalang kapuryan kaya ka, uling makapokus kami ngeni king kaya kang banal na presensya. Gino, lalapit kami po at manyad kapatawaran. Linisan niyo po din kaya kaming pusot kaisipan. Linisan niyo po din kaya kaming pamikasala. Din kaya kaming biye. Ban king kaya kang harapan ginun Diyos, malaya kaming maus igpa, malaya kaming ilapit kaya kaginuing sablang kaya kaming kayadwanan. O deni po din kaya kang anak. Panwalan ko po ginung Diyos, pakiramdaman mo ing karelang sablang panalangin ngayon pinandititi. Dahil nga tsukeni, dahil nga tsuking karelang pibale-bale, dahil nga tsukarin king aliwang bansa, na makyagum kaniting pamitipon. O pang banal, lalapit mi lagi ng Diyos, din kaya kaming panalangin kaya ka, king diwana ning pamitipon. Lalapit mo lagi ng Diyos, may git din kaya kaming kaluguran king biye. Nanginig ng Diyos, king karelang panalangin, panwalan ko pong ibiye mo ing panamdam na ning karelang puso. At suking miyayaliwang karanasan, miyayaliwang sitwasyon na ning biye, dapat ikaing Diyos, amakyalam makyagum, karing kaya kaming miyayaliwang karanasan, at magpapakit karing mangaya pabagi. Ginu, lalapit ko lang naman ginun Diyos. Din kaya kaming kapatad at tsuking dasay na ning kapanamdaman. Kalupa na ning anak, Zoe at ding miyayaliwapang at tsuking kening. Ding at tsuking karelang pibale-bale. Dahil nga tsuking aliwang bansa. Ginu, ingkaya kang kapaldanan ni pagkalubyo po, uling ing kapaldanan ginun Diyos, tunepin manibatan mo kaya ka. Panabilin ko laking kaya kayong mayupayang gamat. Dahil kapatid ginung Diyos, mag-celebrate naman at magpasalamat king Aldorang Beitan. Tanggapan niyo po yung kapasalamatan. Manano na sanang ing kaya kang masaganang kalam at patuloy dang aranasan king karelang biye. Dahil aliwagin ng Diyos, at yung inikeni manalangin, magpakumbaba kaya kaginu. At wanda ing kaya kang kabyasnen ban kanita, magdesisyon kami gusto na makapailalam king kaya kang kaburyan. Ing kaya kang anak ginun Diyos at yung inikeni. At yung king karelang pibale-bale, at yung king marayong lugar, manalangin para king kayang obra, manalangin king aldoldo ng pamangailangan o igpang banal, buklat me po yung masaganang kalam, ban kanita ipagkalubyo po karela. Ing katimawanan ng biye. Lalapit ko lang naman waig pa. Iting iglesyang kaya ang tinatag king lugar iti. Ing iglesyang inaus ng The Disciples United Methodist Church. Ing kayang misyon, ing kayang sukat daptan king community, king workplace daring at yung keni, sukat kami ginung Diyos maging salanan ng yato. Mipakilala ya ginung Diyos, yung kaya kang kayapan, aparamdam ming kaya kang lugod.
At tanggapan mi Ginoong Diyos, apatanggap mi Ginoo, ing kaligtasan akya kang ipagkalub, kapamilatanan ing kaya kang bugtong ngayon aking kaya kaming Ginoong Jesucristo. Lalapit kaya naman Ginoong Diyos, iting kaya kaming community, ining barangay, deng aliwa, atsula ka rin aliwang barangay, pero Ginoo, panwalan ko po. Potang manatili kami, king kaya kang presensya na anuman, ing kaya kaming gagawan. Ing kapayapaan nating pami kakalugod, iyang magluwid ka rin kaya kaming pamibiyebye. Kaya beniti Ginoo, deng kaya kaming leaders, keng church, deng bishop, deng DSS, deng pastors, deng deaconess, at ang timurin ining council ay ni, na kaya kang pinili, panwanan nyo lagi ng Diyos. At ding leaders, king kaya kaming bansang panok na nganan, may kakalingwan Ginoo na ikaing memili karela. So panyopot dinan kabyasdan ban kanita, sumuyulang ating katapatan, sumuyulang ating kapagnasan, munladya, imbalang pamilya. Salamat Ginoo, abayanan mo kaming maygit kaniting kasiwan. Panabilin ko kaya kay sablang iti at walang tanggapan. Alang-alang kang Jesus, na kaya kaming Ginoo ang pong tagapagligtas. Amen. With hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a word of care, and bids me at my Father's throne, make all my wants and wishes known.
Good morning po, kaya katamungan. Kakarugo po. So, bakit ko nga po pala Chukeni? Obvious naman po king kaya katamang PowerPoint, testimony po. So, yaw po method 1 para makapag-testimony nga ni Aldo. And the recent Mid-Year Institute was indeed a great blessing to me. It was such a privilege for me to spend 3 days with And also, it is a great opportunity na makaramdam words of wisdom and bread of life karing may aliwang preachers. Asabi ko po na maragulya ing meging papil at meging party daring institute king kanakumbe. Karing institute po na magparanas ka na ako nung makanano ko po ba talaga kahalaga king kahatamong Ginoo. Kaya metong ko po karing youth na thankful king makaniting activities daring kabataan na nung no ka rin, paborendang ibabad mi, in presensya mi, ibabad mi, in sarili mi, king presensya ng Lord, king mapilang Aldo at Bengi. Inya po Mid-Year Institute, sobraya po katulaing puso ko, ali dahil lakwan king bale, ali dahil lakwan ko ring obra king bale. Pero masaya po yung puso ko uling, dakal na po, ding delegates kening the disciples in Tinuki. Dati-rati po kami namo pong officers, ing lagi namong tutuki. Ikwami na pong sinawa ka ring itsura mi. Ila-ila namo po yung akayabe mi. Pero aliwaya po talaga yung Lord. Ali na peboren na ali daaranasan ding aliwang youth, ing makanitang kadagol a pagkakataon to seek Him in their lives. Inya pong last Sunday, magplat na la po, nung ninula po ring susunod na mag-testimony. And ako po magtaka nung bakit yaw until doon dangin eh. Bala mo yata, burida na akong palakwan din nga ko. Pero, it is a big opportunity po para hanako na magsalita king harap you to testify ngayon August. Kwento ko pa po kaya kayo nun ano pa po yung pagdalanan mi bayo kaya po miras ketang campsite. Aliya po meging saguli, indelanan mi, papunta ka rin. At dahil kasalanan na po ning Google Map or ning Waze ita kasi kaya kami po, may nga lili-lili kami po kindalan. Pero, inyang ikit, pero sa awa ng Diyos, nakapag-landing naman po kami ng safe doon. Mabigla yung po Tagalog na eh. But then, safe kami pong miras ka rin, pero hilong-hilo na kami po dahil kimbiyahe. Durot kami po. Pero inyang ikit mi na po itang mismong lugar na pag-stayan mi, kimbuong at Lungaldo. Kayo? May walaya po itang lilyo or itang may walaya po itang bala mo, uling malilyo kami po kimbiyahe. May walaya po itang inyang ikit mi na po itang mismong camp. Uling penamdaman miya po itang fresh welcome na ning nature ka rin. Sobraya po kasi kagrin itang lugar. Ne? Tiyak na aboryanan na po din plantito at plantita tamo ka rin. Dakal po tanaman, matanaman. Kabang magpatuloy ya po ing oras, ating opening worship po ka rin, penamdaman mi na po impali at lisangan. Naikwada na pong mahimate ding kaya beming dingaliwang youth. So, ko po mitakutan ko po that time kasi malisangan ko din po panamdaman. Na baka milupa ko po karela na may mate. At baka at po din ang kaya pang sakit buntok yung mama ko, king pamag-alala. Pero buti na mo po aliya pumilyaritan eh. Buti na mo. First day mi po ka rin, sobrang ikit ko na nung makananula po kamawa. Ring kaparaming youth, king presensya ng Lord. Even daw na mapali, pero aliya po meging hadlang ita, banalimiya po aporya ng Ginoo. First day din po, kaya ako din po mag-struggle talaga
na makipag-communicate ka rin kalupa kong youth. Lalo na po care group time na po. Siyempre, aliwala-wala pong church ding Abeming Youth. Friendly na ako man po, pero yung panamdaman ko po that time is mag-nervous ko po, lalo na inyang sinabi na po ka na akong Deaconess Harriet na yako pa yung mag-lead king care group me. So that's my very first time na mag-lead ko pong grupo outside the church. Huling dati po, mag-assist ko mo po, karing care group. Kinarag ko po lalo na kasing edad ko lamo po rin ka na akong tuturo. Pero buti na mo po magana ka at friendly la po, di nga be ako, at sasabi ko na meging masayaya in care group me, kim buong at lungaldo. So uling alina ako belikan Deaconess Harriet that time, hanggang kin last meeting mi po king care group, syempre no choice la po di nga be ako na naman damdamandang mag-lesson. Pero ako po matula ko po na ako yung mag-lead king care group me. Rimbalang, napati ata ako, ikit ko po nung makanano da pong I observe ding kanakong ka-care group, retang egan-nagan ng lesson, king MI. Nasabi ko po, bala mo yata pati ako I observe da hanggang yun, i-chat da ako, kukulitan da ako. Ate, makanyan. Tapos minsan po, kakayan ko la po, sasagutan ko la po, sabihan ko, tuknang kayo, kasing edad ko mo. Ako mo kanyan. At pauli na ning MI, aranasan, Tunay pinapatse Lord, imegin center and megin topic you, king care group, aliwayang friendship, imidinan, kaya kayo. At pauli na ning MI, aranasan mo nung makanano kanyaman kim pakiramdam na mag-praise kang Lord na ating kayabe. Kaya naman po inyang last night me, todo bigay lapuding youth, kipa magkanta at pamanerak, banasang baning ginu. Magsaya at ginaga to thank God, nilundag at mag-surrender to glorify His name. Every institute na abi ako lapuding aliwang youth, na mag-praise and worship, realize ko po na alim mo kailangan maging best, kim pa manerak, at kim pa magkanta. Uling if you give your best, kim pa magpuri king Ginu, sapat na kang Lord ita. Alim mo kailangan dumine, karing manakit, nung akit da kang lulundag, magsaya, gagaga, at luluhod kim presensya ng Lord. Uling Lord, iyang lumawe, kaya ka, nung maging tutuka king kayang harapan. Kaya naman po, kimbuong MI, ay na ating temang bagwa tungo sa pangarap. Dakalya pepakit at ni-reveal Lord kimbe ako. Kimbe da ring abe ako at karing aliwang youth. Na sinulit daing atlungaldo, abe ing Ginu. At king kilog na ning atlungaldo, at lumo din bagi imperanas ng Lord na nadimdami kimbuong MI. Mumuna, reclaim our identity. Nanungnaw ka rin, may remind na kami na naman ulit kung nung nano into a purpose ng Lord kimbiyami. At nung nino kami king kayang harapan. That God is always reminding us that we are purposely chosen by God. Kadwa po, peranas na din pong Lord, kaya kami, nung makananong miyang i-revive, imeto nga relasyon, king kaparamin tao, true love. Nanungnaw ka rin, inlugod na ning Ginu iyang mamuklod kaya katamu, even daw po na atin tamong piyayaliwa. And last po, renew our mission. God also wake us youth, king tunay pakahulugan na ning mission, which is mission is a work from God. Tunay na dakalya po, pera na sing Ginu kaya kami, pauli da ring institute. At kalupad da po ring sinabi da ring youth na minuna po mag-testimony kay ning harapan, mas titibe at lalalaming relasyon, at ing kasalpantayanan mi,
pauli dari may aliwang karanasan, kapamilitan ng Dapuring Institute. So, umibagwata mo nga po, pauli ng ginong panenakatang luluguran. Thank you po. Good morning po. Buri ko pong i-share ang experience at impact na po ng Mid-Year Institute kaya kami pong kayanakan na may kapag-attend. Apin po ini ang first time na makapag-attend ko po aring institute po or any major events na po ng church. Dahil po first time ko po, medyo malilito ko pa po dahil nung nano pong gawan or nano pong malilyari. Pero po, as time goes by po, mag-start ko pong mag-enjoy at kaya minsan po, karingaliwang events, ako po makatuki kasi makatok nang kami po king Pulong Santol. At kaya po hali ko makatuki karingaliwang kay po kasi po nga, makakatok nang kami po Pulong Santol. And thank God po, ngayon pong institute tayo ni may katuki ko po. Ang team na po ng institute mi is bagwa tungo sa paglago. Ang ibig sabihin na po is bagong guidance, understanding, and accomplishments. King 3 days mi po king camp, mi ka-luwa mi pong sessions. Ang session 1 po is pagpapatibay ng pagkakakilanlan. Ang session 2 po is pagpapatibay ng relasyon. At ang session 3 po is rethinking mission. Dakal ko po atutunan karinga long session po king camping. And after every session po, mumunta kami po aring care group mi at share mila po retang thoughts mi about ketang session. Ang maging care group leader ko po is Pastor Mayan. At niya pong sinabi king session 3 na tinatak po king isip ko. Sabi na po, gagawan tayo po ba yung mission tamo with God? Kasi alita naman po agawa siguring mission tamo nung halaya po God, di ba? Kay but, anyang last day po, mika physical activity po. Kaya ni po, atin pong memorable day, magsaya kami po at mag-enjoy po yung bawat metong karing youth dahil marakal pong papyalong. At yung tinatak po king session 1 po, atin pong lesson keta na we are purposely chosen by God. After na po ng institute, mas maging malalam niya po yung kasalpantayan ko king Ginoo at mas maging active ko po king ministry at masaya ko pong may kapakyabaw po king institute. God bless us all po. Agkatanda kayo puntalakad para kayong pangabasa na ning banal na kasulatan. Namayakit po king Matthew chapter 14, verse 22 to 33. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng alon ang bangka at sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika," kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagupin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya.
agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng inyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinimba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Ipanuan ng tampo ka rin ang manong may basa. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibabalik lamang namin. Daptanta mo po yung kakatamang pamanay.
have known many ways in our differences, blessing from diversity we praise. One giver, one Lord, one Spirit, one word, known in many ways, hallowing our days. For the giver, for the gifts, praise, praise, praise. Kapasyaga na Ginoo, ning kaya kaming kapasalamatan, ning kaya kaming kapanyamban. Deti ngayon na matulaming babalik kaya ka. Opo Ginoo, kikilalanan mi ing kaya kang katapatan. Nung inyari, tingayin na reti Ginoon Diyos, adwan ko po ing panuanan nyo la. Gamitan nyo la, king lalong ikasulong na ning kaya kang kayarian, king pangapasyag na ning kaya kang mahipabalita. At ila naman Ginoon Diyos na migkalub kareti, itugtugyain kaya kayong masaganang kalam, alang-alang kang Yesus, sa kaya kaming Ginoo ang tagapagligtas. Amen. Forgiven, forget what they say.
Lalapit mila kaya ka, bitmon ka kumbang deng anak ka reni. Nawa, Lord, gamitan mo lareng anak ka reni. Lalong ikasulong, Lord, king kang sanktuaryo. Nawa, Lord, deng anak ka reni. Dinan mo lang dakal kabis na natsika na manibatan kaya ka. Pangantagino, yung talento dang pigkalob ngayon ka orasan nini. Pagpatuloy de ang gaking karelang pamandagul. Pasibaya, Lord, ikang mingat at mantabi karela. Hiningan pong kaya kang dalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Sibayo po, good morning. Kalupa na po nitang action na ning kakatamong pami tuki-tuki ning pami buleng ini. Ketang core values ing kakatamo pong piyabay-bayan na pakaramdaman ning mensahe na ning Ginoo. Alay pa. Yan. So, balikan ko lang po, buri ko pong mitatakig kaya katamong isip. Po, yung kaya katang vision, mission is to make disciples. So, buri na sabihin, kaya ka mag-exist as member of the United Methodist Church, uling yung kaya katamo pong mission, ban maging disipulo at gawang disipulo. Okay, ito po yung at ing sangkan bayang mibayo ing yato, metong mo po yung paralan is to make disciples of Jesus Christ. Wapi naman nung ding marakal at tao, alagad na lang ng Ginoo, ating changes, ating transformation. So ito po yung vision na po ng Disciples UMC, ban maging Christ-centered, mission-oriented, and service-driven congregation. So, yun po yung ating tinatahak na landas. Siyempre, yung kakataang slogan, yung pamagbayo, kang Kristo yamu, pwedeng malyari. So, yan. Dito po kakatamong core values nang milabas sa Domingo, pibulayan tayo po. Nung buritamong bika ating iglesyang masigla, mabunga, kailangan practice tayo po itang radical hospitality. At tandaan niya po ito atin tamong makaniting practice, kikakatamong biye. So everyone po na ipakit tamo in United Methodist Church, in the Disciples UMC, metong yung iglesyang mag-welcome. Welcoming church siya. Nebo, maging friendly tamo, karengke ganagan nga tsuking simbahan. Ita po yung metong iglesyang maunlad, iglesyang mabunga, uling iglesia metong yung welcoming church. Nebo, friendly ya. Nanuyaman po estado king biye. Nebo, so itaing radical hospitality. So ining kadwa, ing metong iglesyang maunlad. Bili sabihan po yung maunlad na
king Pinancio. Sabihin, mabunga, ing iglesia ini, papractice ni ing passionate worship. Po. So, nga na pong hindi kaya katamong teksto, akita mo po ketang climax na ginamit nitang word na po, Pastor Michael, yung climax na ng istorya, kaya niyapin nitang simbande Jesus at sinabi ra, tunay pinikay ng anak na ng Diyos. Ita po yung climax. Itang worship, sinambanding Diyos. Sinambanding Jesus Christ. So, nga na ning kakatamo pong pibulayan kay ning source, Bishop Robert Snace, na author na ning librong 5 Practices of Fruitful Congregation, mumuna, in worship nga na, describes those times we gather deliberately seeking to encounter God in Christ. Heta mo po kakalingwan kung bakit tatyuta mo keni, mititipon, ing sangkan buritayang encountering ginuta mo, ing Diyos kapamilatanan ng kakatamong ginong Yeso Kristo. Alata na po ngaliwang sangkan kung bakit tatyuta mo keni, nung ito. Encounter me. Ibig sabihin, siya iyong mararamdaman, siya iyong makikita, siya iyong mararanasan. Kaya ka narito. Kaya tayo narito nagkakatipon. Sabi niya, God uses worship to transform lives. Ing paman niyang ba, metong niyang paralan, ban kanita nga ng Robert Snace, ating pwedeng matransform king bieta mo. Ating pamagbayong malyari king bieta mo. Miyayaliwa po yan. Papalyaring bayo kami ko king bale, ating kang something na pagdalanan, ating kang disappointments, king bie, pero right after na nini, uling nga encounter may Diyos, hindi ka ating transformation. King amanong ding matwa, mituntun ka. Kani, worship is heal wounded souls. Ang ating pananambahan, kaya tayo narito, bago ka man umalis sa iyong tahanan, ay mayroon kang damdaming nasaktan ang iyong kalooban, pero ang pananambahan ay dadalhin ka sa isang paggaling. Ang pananambahan ay magdudulot sa atin ng bagong pananaw sa buhay. Ang pananambahan ay magbibigay sa atin ng tamang desisyon. Di ba minsan nagdidesisyon tayo na kailangan lalo na pag medyo sensitive yung mga desisyon na ating kailangan desisyonan, ang pinakamahalaga doon ay kumonsulta tayo sa Diyos at ang pagsamba sa Diyos ay ang isang paraan. Kaya tayo narito. Ang pananambahan is inaanyayahan tayo na mayroon changes. Kaya kung minsan may masasaktan sa message na hinihanda ng Diyos sa atin. Kasi nga, nag-aanyaya ang pananambahan sa Diyos na magkaroon ng pagbabago sa buhay. Yan po yung sabi ni Robert Snace. Ang pananambahan ay magkaroon ng isang inspiradong buhay. Paglabas natin dito, magkakaroon tayo ng inspiradong pamumuhay. Yan. At ang pananambahan ay pagbibigay ng magandang samahan. Kaya dito po, sabi niya, napakahalaga na maintindihan natin ang ibig sabihin kung bakit tayo nananambahan. Yan po ay para kay Robert Snace. At naniniwala ako na totoo po yan. Lahat tayo siguro naranasan na natin ang mga sinabi niyang karanasan habang tayo ay nananambahan sa Diyos.
Pero hindi lang yon. Sabi niya, parang nakulangan siya. Ang isang iglesyang naglilingkod, ang isang iglesyang mabunga, ay pinapractice niya yung passionate worship. Pag sinabi natin the word passionate, ang sabi niya, expresses an intense desire, an ardent spirit, strong feelings, and sense of heightened importance. Kapag sinabi nating passionate worship, o pag sinabi nating passionate, yung passion, yung damdamin na hanggang nang malyari, daptan me, yapin ni nga sa tamong passion ito. Yung pag hindi mo nagawa ang isang bagay dahil yun ang passion mo, nasasaktan ka. Hindi nagkakaroon ng satisfaction ang iyong buhay. Kaya, ibig sabihin, kapag passionate worship, congregation that practice passionate worship, sabi niya dito, offer their highest, or offer the utmost and highest. They expect worship to be the most important hour of the week. Kapag sinabi natin passionate worship, ang pagpunta natin dito ay ang pinakamahalagang oras ng iyong buhay. Kapag ganon, pag sinabing mahalagayin ka na akong puntalan hanggang nang malyari, babagyo man o nanumaning pwedeng mangyari, munta ka kasi mahalaga yan. Ito po yung ibig sabihin. Kapag sinabing passionate worship, ibig sabihin kahit na anong mangyari, mananatili kang magdesisyong manambahan sa Diyos. Kung ganito pala yung practice ng simbahan, ng bawat isa sa atin, hindi pwedeng hindi pagpapalain ng Diyos ang church, sapagkat kapag ang Diyos ay nag-glorify ang kanyang pangalan, sa buhay mo, sa buhay ng iyong pamilya at sa simbahan, bubuksan ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. At mapangyayari lamang yon sa isang bagay na ito kapag ang isang kongregasyon, tayo yon. Kapag ang isang simbahan, tayo yon. Na mayroon tayong practice na tinatawag nating passionate worship. Kapag sinabi nating passionate worship, ang sabi ni Haring David, doon sa isang salmista, sabi niya, kahit isang araw lamang mas gusto ko sa templo mo kaysa sa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Baka kanta tayo po yan eh. Better is one day in your house, better is one day in your court than 1,000 elsewhere, sabi niya. Meron ba na tayong ganitong damdamin? Better is one day in the house of the Lord, better is one day in the court of the Most High than 1,000 elsewhere. Mararamdaman natin yon, kapatid, maipapractice natin yon kapag ang ating practice ay ganito. Sabi niya, kapag ang practice natin is, kaya tayo narito, is honoring God with intense desire. Daming mga adjectives, no? Okay na yung worship God with desire, pero meron siyang tinatawag na intense. Meron siyang intensity. Mararamdaman mo. Kaya yung pag lumindol, tawag nila intensity. Intensity 5. Kasi kung gaano kalakas yung isang pagyanig, ay dinidescribe ng salitang intense. Ibig sabihin, kapatid, kapag tayo ay nananambahan sa Diyos, yung damdaming, mayroong damdaming ramdam ng buo. Ramdam ng iyong pamilya, ramdam ng iyong kapatid, ang iyong pagnanais na magbigay na mataas na uri ng paggalang sa ating Diyos.
tignan po natin, ang ating teksto ay napangyari sa panahong ang ating Panginoon ay nananalangin, umiwalay muna sa ulit sandali upang siya'y manalangin. At iniwan niya itong mga alagad at ang mga alagad naman ay pinauna sa kabilang nayon. Sa Book of John, yung kanyang presentation sa story na yan, ginamit niya siya'y pinauna papunta sa Capernaum, sabi. Pero dito, wala pong kay Matthew, walang place na nakalagay. Pero ang mahalaga, sabi niya, pareho sila na siya'y pinalipat, pinasakay sa bangka. Samantalang nasa bangka sila, sabi ng banal na kasulatan, ang mga tao sa bangka, kahit sagwan sila ng sagwan, unti-unti lang yung kanilang pag-usad dahil pasalungat sila sa hangin. Di ba gano'n ang istorya? Malakas na hangin ang dumating at sila'y naglalayag. Pero nung nagmamadaling araw na, nakita nila ang Panginoong Hesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinontra ning gravity na maglakad siya king lalam na ning ibabaw na ning danum king ilog. Ngayon, ang sabi dun sa storya, maintindihan po natin yung desire ng mga alagad na siya sambahin dahil yung kanilang karanasan sa storya, hindi pa nila maintindihan ang nangyari nung nakaraang araw na ginawa ng Panginoon na 2 tinapay at 2 isda at 5 tinapay, pinakain ng 5,000. Andun pa sila dun sa climax na yon, sabi nila, paano nangyari yon? At ngayon, ito na naman, maglalakad na naman sa ibabaw ng tubig ang Jesus. Kaya, itong tinawag nating intense desire, imagine mo, maaring nung panahong iyon, binabasa ko po sa tatlong presentation ng gospel writer, ay iisa yung kanilang presentation, talagang malakas yung hangin na sinasalpok ng malakas na alon ng kanilang bangka. Imagine po, yon minsan ay nagdudulot sa kanila ng takot. Dudulot sa kanila ng takot dahil maaring may mangyaring hindi maganda sa kanila. Pero imagine ninyo, itong kanilang kinatatakutan, nakatayo lamang doon si Jesus. Yung kinatatakutan ng mga nasa bangka, ang Jesus na kanilang nakita, ang Jesus na kanilang sinusundan, ay nakatayo lamang sa kanilang kinatatakutan, inaapakan lang ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, noong nagpakilala na siya, dumoble yung takot nila maliban dun sa alon na mayroon pang multo. Kasi nga, wala pang nakakagawa nun. Kaya nga, naniniwala tayo na si Jesus ang Diyos na buhay. Kasi siya lang ang nakagawa nun. Kaya, noong makita natin, itong intense desire ni Pedro, at sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw ngayon, papupuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig. Nawala yung takot ni Pedro. At ang kanyang pagnanais ay malapitan ng mas malapit ang ating Panginoon. Ito yata yung intense desire. Kahit na may mga takot na pwedeng gagambala sa atin, kahit may mga bagay na ayaw natin mapunta sa church, ayaw natin manambahan, pero dahil meron kang intense desire, meron kang passion, pupunta ka pa rin sa simbahan. Kahit na masakit ang loob mo, kahit nag-away kayo ng asawa mo, kahit pinagmumura-mura ka ng kapitbahay mo, pupunta ka pa rin sa church kasi yun ang passion mo. Gusto mong maranasan ng Panginoon. Kaya po mga kanyan, yun po yung pananambahan. Kapag meron tayong ganitong desire,
kahit na si Pedro, kahit na takot na siya, multo at yung, tawag dito, yung alon, yung hangin, nanatili siyang naniwalang kailangan niyang mapalapit sa Panginoon. Ito po yung tinatawag nating intense desire. Merong puwersang tumutulak sa atin. Puwersang tumutulak sa atin na hindi natin kayang i-resist kapag meron kang tinatawag na intense desire. Hindi mo kayang pigilan. Pupunta ka pa rin. Sasambahin mo pa rin ang Panginoon kahit malungkot ang iyong damdamin, kahit masakit. Yun po yung isang katangian ng isang Kristiyanong mabunga ang kanyang pananampalataya ay meron siyang tinatawag na intense desire to be with Christ. Ano man ang karanasan sa buhay. Ito po yung sinabi sa verse 28. Ano po? Kaya, meron po akong nakita dyan, yung force behind unstoppable worship. Yung intense desire, mayroong force, sabi ko nga kanina, na tumutulak sa atin upang hindi tayo mapigilan na sambahin ang Panginoon. Ewan ko kung nabanggit ko nito, naalala ko lang po ito. Alam po ninyo, itong Ptolemaic theory, no, siguro agad na kayo rin. In aus na kitang minuna, ang tawag nila noon is geocentric. Ito po ay panahong wala pang magaling na tao. Ang mga tao noon wala pang science, wala pang tinatawag nating pag-aaral talaga na may facts. Ang ginagawa lang ng mga matatalinong tao ay mag-isip ng mag-isip. At isa yan sa isang tao na yan, kahit i-search po keng Google, Ptolemy of Alexandria. Ano po? Sabi niya, ang mundo ang sentro ng universe. Iniisip lang niya kasi walang kaya po taka nung miros nakakita ang dulo na ning mundo, manabo na ka. Walang flat ya ka ning yato, karin den tawa chula ka rin, makaipaglilampas ka rin, manabo na ka. Yun ang sentro na ning universe ing yato. Sentro na ning universe ing yato, dudurot ngan, ingaldo dudurot siya, gagalaw yakitang yato, karas na kitang dulo, matdaya. Kaya din nga liway labis sa maglakbay. Ayaw nilang maglakbay ng malayo. Baka daw pagdating sa dulo ng dagat, mahuhulog na sila. Tala po asis yan kasi yung intindihan dito. Alapang pamag-aral, lang stethoscope, lang aeroplano, alangan. Imbalo daw mo mimisip. Lalo yung damoy malalyari kayong paligid. Tapos aisip da, nga ng Ptolemy, flat yung earth. At yung earth na flat na ito, sabi niya, dito lahat umiikot, ang buwan, umiikot siya na gano'n, at ang earth ay stagnant siya, nakaganon lang. Ngayon, ang sabi ni Copernicus, Nicholas Copernicus, noong meron ng kamalayan yung tao, sabi niya, mali yung paniniwala ni Ptolemy. At sabi niya, ginamit niya yung heliocentric. Nang ibig sabihin, sabi niya, the theory position that sun at the center of the universe. Ang sun ang siyang sentro ng universe. At ang lahat ng nakapaligid ay umiikot sa sun. Yan na tutunay ito na po. Tutunay ito. So, ngayon, nagka-problema na naman. Kung ang mundo ay hindi flat, sabi niya. Kung bilog yung mundo, bilog na ganon, paano yung nasa ilalim dinahulog? Kano kasi nag-iisip lang yung tao eh. Paano yung nasa ilalim ng mundo, mabilog yung makay, na-choka kita lalam. Diba? At choka kita lalam, di may nabukaya na. Pero nga na pong ning law of gravity. Gravity pulls object towards the center of Earth. Yun po, sabi ng Newton. No?
which is make objects false and gives them weight. Ang galing ng mga tao na eh. Bari na sabihan, hanggang ang gawan mo, mabaldog ka king lupa. Hanggang nanong klaseng kening yato, nebo, hanggang nanong klaseng bigsak mo manabuya sigurado. Kasi tinyang weight, tinyang bayad. Ating force sa mamumugot kaya, ingawas the gravity. Hala ka nga karapat. Ba't binggit kayo ni? Alam mo ninyo, nung nakita ni Peter, ang katotohanan si Jesus ang nandoon. Hindi niya mapagilan ang kanyang sarili. Inalis niya yung takot na dati natatakot siya, hangin pa lang. Natakot siya dahil multo yung kaniyang nakikita. Pero dahil nakita niya yung Panginoon, naranasan niya yung Panginoon at narinig niya yung kanyang tinig, naiapi giling sarili ng sinabi na, Lord, munta ko ken. Naning puwersang mumutok kaya katamo. Man ganita sa bantayang Diyos. Ano ba yung puwersang tumutulak sa atin para makibahagi sa pananambahang ito? Hopefully and pray, ito yung ating karanasan sa Panginoon sa loob ng 6 na araw ng iyong buhay. Pasalamatan ko ang Panginoon. Pupurihin ko ang Diyos. Sasama ako sa mga mananampalataya upang magbigay kami ng papuri sa Diyos. Yun sana ang magtutulak sa atin. Yun sana yung ating magiging intense desire, mararamdaman ng lahat. Ano po? Upang sambahin ang Panginoon. At yun ang tinatawag nating isang uri ng passionate worship. Kaya dito po, sabi na, yung passionate worship is motivated by our faith and trust in God. Although at itabong kaisipan na bakong mabless. Bala mo ata, usto na eh. Simbako batang mabless. Metong yapuita. Pero yung pinaka-sentro talaga kung bakit tayo narito, dahil binless na tayo ni Lord bago pa tayo pumunta dito. Yon ang tinatawag nating faith and trust in God. Pangalawa, dahil gutom tayo sa presensya ng Diyos. Alam mo ninyo, ekubalo nung naning aranasan nyo naman ini, hanggang nuyan ti kanyaman ng pamangan, na yapagdake ka, potang mabsina ka, ala nang kwenta. Kanita niyang anak-anak kami po, hanggang yata ngayon, noong bata po kami, pupunta kami sa mga piyestahan. Yung pinakaunang bahay na pupuntahan namin, nabusog na kami. Pero mas masarap yung kabila, ala na. Ala na kasi mabsina ka. Alam po ninyo, ang isang taong nananambahan sa Panginoon, lagi siyang hunger, lagi siyang gutom. Ibig sabihin, empty siya. Gusto niyang laging maranasan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang isang passionate worshiper ay naghahangad lagi ng presensya ng Diyos. Dahil kahit kailan hindi siya mapupuno. Dahil laging mayroong lalagyan ang Panginoon sa kanyang buhay. Inaalis niya yung galit, inaalis niya yung sama ng loob, inaalis niya lahat yung mga negative na nangyayari sa kanyang buhay upang ang Panginoon ang siyang pupuno ng kagutuman ng ating buhay. Yan po yung tinatawag nating passionate worship. Kumusta ta mo po ngini? Kumusta yung pagkakatang passion king Ginoo? Sana'y mag-alab lagi ang ating passion sa Panginoon. Kaya, pangalawa po, honoring God with emotional connection. Ang isang passionate worshiper, yung emotional connection, yung mararamdaman mo emotionally. Kaya nga
may mga pananambahan tayo, minsan tinataas natin yung kamay natin kahit minsan hindi na maganda yung ating gesture. Bakit? Kasi ramdam mo emotionally. Yung ating Panginoon, yung kanyang presensya, tingnan po natin dito, agad siyang hinawakan ni Jesus nung nagsisink na si Peter. Kaya, yung emotional connection, sa panahon ng tao ay lumulubog na kagaya ni Peter, hindi ibig sabihin nagiging permanent yung ating passion sa ating pananambahan sa Panginoon. May pagkakataon din naman na tayo mismo, ramdam natin na tayo nanlalamig, na tayo nahuhulog na, pero doon natin maintindihan na mas higit natin kailangan ng Panginoon sa panahong tayo'y nanlalamig. Sa panahon tayo'y tinatamad, sa panahon na nahuhumaling na tayo sa mga maling gawain, ibig sabihin nun, kailangan mo ang emotional connection with God. At ang mahalaga doon, sabi nyo, hinawakan ng Panginoon ang kamay ni Pedro. Sabi niya, bakit ka nag-aalinlangan? Hindi niya sinabing, sige, lumbog na ka, lakang kwentang talasuyo. Hangin mo ang pong nung nanunanuming makapalibot, kaya kayo nakabisa. Pero ali sabi ng Panginoon, hinawakan niya yung kamay at tinanong niya, bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng yung pananampalataya, sabi niya kay Pedro. Ano po? Kaya, yung emotional connection, makikita po natin dito, an emotional connection is, una, feeling of intimacy. Kinakailangan po meron tayong malapit na relasyon sa Diyos. Papangyayari lamang yon kapag naging lifestyle natin. Yung ginagawa nating pananambahan, panalangin, mararamdaman mo yung emotional connection dahil meron kang feeling of intimacy with Christ. Meron kang security na kahit naning sabihin daring aliwa, ingke kang pamuring relasyon king Diyos, yung babiya security kaya ka. Sabi ko nga pin, at ekubalo, nung nga sabi ang gitkini, alam niyo ba yung lilwal lang kaya kang kakaluguran? Kay ba't nikit mo wala ka? So, lilwal lang rin kakaluguran mo, may Starbucks lang, may picture lang mga yan. Tapos nikit may sarili mo, wala ka. Masakit na you're not belong. Pero, dahil you are secured with your relationship with God, mararamdaman mo pa rin ang kasiyahan dahil yung emotional connection mo sa Panginoon. Ano po? Tapos sabi dito, yung belongingness. May magkakataon parang hindi ka na belong. Parang sa puwera ka, pero sa Panginoon meron ka laging lugar sa Kanya. Ano po? Dito, and well-being with someone who cares about you. Yun po yung tinatawag nating emotional connection. Kapag tayo nananambahan, mararamdaman natin yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay emotionally. Kasi kaya nga sabi ng Panginoon, love God with all your heart, your emotion. Kung paano mo siya bibigyan ng parangal sa iyong buhay. Kaya yung passionate worship, kapag ganito yung practice natin, pagpapalain tayo ng Diyos. Sigurado yan. Kasi promise niya yan Paniwalaan natin. Hindi lang sa lahat ng aspeto ng buhay, ibubuhos niya yung masaganang pagpapala. Kaya, and last, sabi niya, honoring God with strong feeling. Yung tinatawag nating strong feeling, tingnan po natin dito, bago po tayo pupunta doon. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Strong feeling. Yung mararamdaman mo, parang nagsalita ang Panginoon sa iyo na nag-reveal siya ng mga bagay na hindi mo maintindihan, pero ang Diyos ay pinaintindi sa iyo. Wala pong nagsalita sa kanila na sinabi ni Jesus nga, anak ng tao lagi. Basahin po ninyo yung Bible. Ang anak ng tao, ang anak ng tao. Pero dito, nung makita nila at pinasakay sila sa bangka,
yung revelation ng Diyos sa kanila, sabi niya, tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Nagkaroon ng revelation. Nagkaroon ng tinatawag nating impression ng Diyos sa puso ng mga mananambahan sa Kanya. At sa araw na ito, mayroong impression ng Diyos. Ano ba yung pinagdadaanan mo? Ano ba yung nais mong mangyari sa buhay? Mayroong impression si Lord sa iyo. At ang Diyos lamang, out of intimacy with God, mararamdaman mo ang revelation ni Lord sa iyo. Yun po yung merong passion sa pananambahan. Kaya, ang practice na passionate worship ay mapapalitan. Mapapalitan po. Paano yun? Minsan, pagpasok natin sa church, meron tayong nakikita hindi maganda. Nuko naman, no, tadanin man rugos welit tanin bombilyo. Si Mab, din yung bombilyo, okay, no? Tito, rugo palit ang tini. Kalot na rin. Ne? Negatibo na yung nikit mo. Balo yun, pwede yung gawin positibo ito, potang passionate worshiper ka. Ang lahat ng, yung revelation po, dito, ang lahat ng nakikita mong hindi maganda para sa iyo, ibig sabihin, nais ng Diyos na i-bless mo ang simbahan sa makakaya mo. Nikit mo, sira yung electric pan, biyasa ka palang manayos. Nga pala, bakit di kaya kaning gino yan? Uling biyasa kang manayos sa electric pan, kunan mo, ilinisan mo eh. That is passionate worship. Nebo, nanuman yung nikit mo, kasi itang kaya kang passion, kapatid, itang standard mo, tandaan niya po, itang standard mo, kapag pag hindi na-meet sa standard mo yung mga isang bagay, negatibo na sa'yo. Manuala ko, bukanta. Kapag ingkaya kang passion tungkol king paamandamit. Patang pamagimalan. Bahay pastora ng malanot, makanya kulay, kakulay na nitang kailalam dam. Patang bidikit siya kanyang pota balaw niya, ang uya. Bari sabihin, passion. Fashion ko, passion. Yung passion ko, fashion. Diba? May ganun eh. Yung passion mo is about tungkol sa kailangan transparent tayo sa pera. Yun ang passion mo eh. Yung passion mo tungkol sa kalinisan. Siyempre dahil yun ang passion mo, hindi na-meet yung standard. Anong ibig sabihin nun? Nais ng Diyos yung iyong passion na gamitan mo sa Kanya. Hindi mo, emune, pagsistin ng naning marilyari kang church, kimot ka, kasi ikang may nakit. Maging blessing ka in church. That is God's revelation. Hindi mo ba? Kaya, sabi nga dito, nag-reveal si Lord. Ikaw nga ang anak ng Diyos. Ano ba yung revelation ni Lord? Anumang nakikita po ninyong negatibo, hindi maganda sa iyong paningin. Dahil yun ang standard mo, ibig sabihin, gusto ng Lord na i-bless mo ang simbahan sa kakayahang meron ka. Kaduabo, talaga po ang ating niyang buringawan ng Ginu. Share ko na po yun, pero buriking gusto ko siyang iulitin sa inyo para magkaroon tayo ng passion sa pananambahan sa Diyos. Pansinin po ninyo, po ang ating pagkakataon. Pag may pagkakataon na magsimba ka, dahil mayroong inihanda ang Diyos sa iyo, sa simbahan, na gusto niyang maramdaman mo at i-bless mo, bali yung maaliswas ng demonyo. Maaliswas na eh. Nanuman, gagawa ng distraction. Kaya pambale mo, distract na naka. Kasi ating niyang pinrepair, Lord, king kayang bale. Man kanita, i-bless na ka. Kaya bahayo kami raskeni, gawa ng distraction yan. Baliyo po, kanita ka dapat magpursiging muntang. Potang ating distraction, kanita ka dapat lalong magpursiging muntang kaya simbahan kasi atin niya palang pinrepair, Lord, kimpiye mo. Kaya, dito, pinasakay sila sa bangka. Kaya pansinin po ninyo, kaya nilagay ko dyan, yung oikumene, ibig sabihin is
ecumenical, parang universal church. Yan po yung logo ng World Council of Churches. Yung bangka. Nang ibig sabihin ng bangka is, dinala niya is yung gathering. Kaya minsan yung medyo nakakalungkot lang, kahit sa bahay lang, pwede naman akong mag-pray. Kahit sa bahay lang, pwede naman akong manambahan. Yes, lalo na nung disabled ka, pero nung pwede na ka man, gagawan mo na yatang limitasyon, di na yata limitasyon ni sarili mo. Pansinin niyo po, sexy na kailaking bangka at karelasinan ba? Kaya nga, pinahintulot ng Diyos na pinatayo itong simbahan as parang bangka siya upang sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos. Upang sa pamamagitan ng simbahang ito, may revelation si Lord sa atin. Yung strong feeling na ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng revelation sa ating buhay. Kaya ang The Disciples United Methodist Church sa isang simbahang meron silang katangian, meron tayong katangian na tinatawag nating passionate worship. Passionate worshiper. Kaya, an intense emotion that are response to significant internal and external events. Yung damdamin natin na panloob at panlabas na makikita natin, siyang kikilos sa atin upang maramdaman natin at mag-reveal si Lord. Magpapakilala ang Panginoon sa paraan na gusto niya sa iyong buhay samantalang ikaw at ako'y nananambahan sa Panginoon. Kaya dito, passionate worship. Ang The Disciples UMC ay hindi lang isang iglesyang pinapractice na yung radical hospitality, kundi ang iglesyang Disciples UMC, pinapractice niya yung passionate worship. At ang passionate worship is a term that describes a way of honoring God with intense desire, emotional connection, and strong feeling. Mipuriya po yung Diyos, king kaya katamong pamiti po nini. God bless kaya katamongan. Purihan tayo po yung Ginoo. Kimpuso ko at hintula. Puso ko ating tula. Metong amayubong mala. Ulit-ulit kong pawaga. Iba't banwang payapa. Ayubo na ning kapayapan banwa. At laluyang marama ning Diyos lugod ng maula. Kang Jesus ka rin kukimtan, ning kapayapan kong sakdal. Utang ko kinbayaran, kingkayang kamatayan. Kayubo na ning kapayapan banwa. At laluyang makayama ning Diyos lugod na maula. Talakata mo po. Inyang tinggap ni Kristo,
kapayapan banwa at lakwas makayama ning Diyos lugod na maula. Tunay nga, Panginoon, sa aming puso ngayon ay punong-puno ng kagalakan. Sapagkat patuloy kang nangusap, nagsalita sa amin. O aming Ama, mapagpalang Diyos, dumudulog po kami sa iyong banal na harapan, na mayroong malalim na damdamin nais naming mapalapit sa iyo. Nais namin, Panginoon Diyos, na kagaya ni Pedro, maranasan namin ang iyong mga miracles na pwedeng gawin mo sa aming buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon Diyos, narito ang inyong mga anak. Ipinahayag ang damdamin. Ipinahayag, Panginoon Diyos, ang aming gustong dalhin sa iyo. Ang ikaw ay bigyan namin ng mataas na uri ng parangal dahil napakabuti mo sa aming buhay. Patawarin mo po kami, Panginoon Diyos. Linisin mo po ang aming pagkatao. Na samantalang kami lumalapit sa iyo, Panginoon, kagaya ng ginawa mo kay Pedro, Panginoon, iniabot po ninyo ang inyong kamay upang iangat ang aming kamalayan at estado sa buhay. Narito po kami, Panginoon. Narito po ang bawat isa. Nais naming maranasan ang iyong banal na presensya at itaas kami sa aming kababaan. Lumalapit naman kami, Panginoon Diyos, upang sa oras na ito, sa aming mga panalangin, sa aming mga kahilingan, sa aming mga damdamin na iparating namin sa iyo sa pamagitan ng panalangin ito, para sa mga kapatid namin, sa lahat ng narito, siya na nasa kanyang tahanan, siya na nasa ibang bansa. Naniniwala po ako, Panginoon, na dinidinig ninyo ang bawat tinig namin. Dinidinig ninyo, Panginoon Diyos, ang bawat kahilingan ng iyong mga anak. At higit pa rito, Panginoon Diyos, nais mong ipagkaloob sa amin ito sa paraang nais mo. Salamat po sa oras na ito. Patuloy mo po kaming pagpalain. Patuloy mo pong ingatan ng bawat isa sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya. At salamat din, Panginoon. Sinamahan mo kami. At patuloy na sasamahan mula sa lugar na ito hanggang sa aming pag-uwi, hanggang sa aming trabaho, Panginoon, sa aming pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. Inihiling ko po ito at inaasahan na aming tatanggapin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Kapayapan banwa at laluyang makayama ning Diyos
Atin ngayong tanggapin ang masaganang pagpapala ng Diyos na may likha ng lahat. Pagpapatawad, pagmamahal at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang walang hanggang patnubay ng banal na Espiritu upang sa ating pananambahan ay patuloy nating maranasan ang kanyang dakilang presensya. At sa ating pag-uwi, tayo'y mamubuhay na punong-puno ng kabanalan, ngayon hanggang sa magpawalang hanggan. Amen.